o magbigay galang sa pagbabasa ng Biblia. Buksan natin ang ating Biblia sa Genesis 25. Babasa tayo ng story. Okay lang ba? Okay, praise the Lord. Genesis 25 chapter 25 verses 21. Medyo mahaba to hanggang 34. Handa na ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Sabi niyo pag ready na, ready na? Genesis 25, 21 to 34. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin siya kay Yahweh. O nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kaniyang dinadala. At nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't sinabi ng ina, kung gayon pa'y ganito na ang nangyayari, o kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh o sa Diyos. Ganito naman ang sagot ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna. Kaya't maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Verse 24, dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis, mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya't Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. 27, lumaki ang mga bata, naging mahusay na mangangaso si Esau, at sa kaparangan na halos tumira. Si Jacob naman ay tahimik at laging sa bahay o lagi sa bahay. 28, higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. Palibhasa'y kinawiwilihan niyang kainin ng mga nahuhuli nitong sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan si Jacob ay nagluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang pulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang idol. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatang bilang panganay. 32, papayag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. 33, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis agad si Esau. Iyon lamang ang halaga ng sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Pag-uusapan natin ngayon, pamagatan natin, huwag baliwalain ang karapatang magmana ng pagpapala. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita, manalangin tayo. Ama naming banal, hallelujah, na nasa langit, makapangyarihan, Panginoon at Hari ng buong sangkatauhan. Lord, salamat sa oras ito, O God, sa iyong habag, awa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na iyong ipinaradarama sa bawat isa na umaasa sa iyo, na kahit hindi karapat-dapat, Lord, ay pinigyan mo, Panginoon, ng pagpapala. At higit sa lahat, Lord, ikaw ang nagbibigay ng kalinga sa lahat ng mga tao.
Panginoon, sa oras na ito, malapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba ng aming sarili. Alam namin, Lord, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Lord, wala kaming maipagmamayabang sa iyo, Panginoon. Lahat ng mayroon kami, ito'y galing sa iyo. Ito'y pinagkakatiwala mo lamang sa amin, Lord. Kaya ito lamang ang aming maigagawa, Lord, na ihandog ang aming sarili bilang buhay na handog sa iyong harapan. Lord, buksan mo po ang puso ng bawat isa na ikaw ay mangusap, Lord, sa buhay ng bawat isa. Lord, alam ko meron kang mensahe na gustong iparating sa iyong mga anak, Lord. Panginoon, malaya ka. Pumasok ka sa aming puso. Pumasok ka sa aming buhay at pagkatao. O Diyos, baguhin mo kami ayon sa kalooban mo, O God, upang magawa namin kung ano ang talagang purpose ng life, O God, ng buhay namin, kung bakit kami isinilang sa mundo. At kung bakit hanggang ngayon, Panginoon, hinayaan mo pa kami, Lord, na makapamuhay dito sa daigdig na ito. Lord, salamat, O God. Sa oras na ito, we rebuke lahat ng gawa ng kaaway, ng kadiliman, O God. Ano man pong isipin na umaagaw ng aming atensyon sa iyo na hindi kami makapag-focus, we rebuke in the name of Jesus. Salamat, Lord, na ikaw lamang po ang dahilan kung bakit kami nagkatipon-tipon. Nawa ang pangalan mo lamang po ang maitaas. Pagpalain mo ang bawat isa na narito, ang mga kapatiran na nakasama naming nanonood online, sa mga kaibigan namin, Lord, at salamat na pagpalain mo ang gawaing ito, na ikaw ang maitaas sa buhay, puso ng bawat isa. We give you all the praises and the glory. We give up everything we have for you, O God, or to you, Lord. Kaya salamat, itinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Upo tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Dito nakita natin na mayroong dalawang magkapatid na kung saan sabay, no? Kumbaga, sabi nga sa ating binasa, sila ay magkakambal. Kung kayo po ay familiar, di po ba pagkakambal ang anak, at least magkakatalo na lang kung sino ang tatawaging panganay, kung sino ang unang lalabas. Tama ba? Pero, kung ating iisipin, halos parehas lang sila eh. Doon lang nagkakaiba kung sino ang unang lalabas sa sinapupunan ng ina, siyang tatawaging panganay. Kaya napakapalad kapag ka ang kambal ay ikaw ang unang lumabas, kasi ikaw ang magmamana ng tinatawag na birthright. Pero, makikita natin na sa sinapupunan pa lang ng kanilang ina, nagtutunggalian na sila. Si Jacob, si Esau, naglalaban na. Siguro kahit baby pa sila, alam na nila na napakahalaga na sino ang maunang lalabas. Dahil siya ang magmamana ng birthright, ng pagpapala, ng favor galing sa kanilang ama. So kung may imagine natin, di ba, sabi nga ng kanilang ina, ramdam na ramdam niya yung struggle sa kanyang tiyan. Sabi niya, ano kaya to? Bakit ganito? Ang hirap naman. Hanggang sa dumating ang pagkakataon nung isisilang na, tuloy pa rin. Parang nag-uunahan talaga. At ayon nga sa ating binasa, ang nanwalo, ang unang lumabas ay si Esau. At pangalawa, ang kanyang kapatid na si Jacob, na nakahawak din sa sakong ng kanyang kapatid. Imagine niyo mga kapatid, no? Sometimes kasi usually ang naano natin na nanganganak na kambal, minsan yung susunod ilang oras pa, tama ba ako, ilang minuto pa. Pero ito talagang lang. Paglabas nga nung kuya niya, nakahawak pa siya sa sakong. Nakita niyo mga kapatid?
Talagang parang hindi talaga sana magpapatalo eh. Siguro talagang nagkataon lang na yung kapatid niya yung natapat. Eh nung umiri yung nanay, yun yung unang lumabas. Pero nakakapit. So, talagang nakita mo, baby pa lang, ayaw na magpatalo nilang dalawa. So, sa madaling sabi ng Biblia, nabasa natin, na ang naging panganay, kinilalang panganay, although, obviously, halos sabay lang silang lumabas, nakakapit eh. Paglabas ng bunso, nakakapit sa sakong ng kanyang amay, kapatid na mas naunang lumabas. So parang masabi natin, halos sabay silang lumabas. Di ba? So hindi klaro talaga kung sino ang panganay. Pero sabi ng Bible, of course, ang unang lumabas, si Esau. So may dalawang bata na isinilang na completely different ang kanilang personality. Although sila ay kambal, pero hindi siguro natin silang matatawag na identical. Kasi dito sa Bible, halatang-halata ang kanilang pagkakaiba. Kasi sabi ng Bible, si Esau ay balbons. Di ba? Tsaka, brusko kung talagang, lalaki talaga, brusko kumilos, gumalaw. Samantalang ang kanyang kapatid naman si Jacob ay medyo makinis ang balat, hindi masyado balbon. At higit sa lahat, lamang kasi mamas boy. Sino mga mamas boy dito? Sabi nila, mamas boy daw ako. No? Yung iba naman, papas boy. O yun, si Esau naman, papas boy naman siya. Ganon siguro sa pamilya, no? Merong hati kung minsan, mas close ka sa tatay, yung isa naman mas close sa nanay. So sa ganitong salita, magkaiba sila. Yung isa, bruslo, laging nasa wild, laging nag-hunt. Yung isa naman ay mas gusto niya na nasa bahay, nasa side ng kanyang ina. Pero, bagamat sila'y magkaiba, lamang itong si Esau. Dahil meron si Esau na wala kay Jacob. Yung tinatawag natin birthright. Yung karapatan na magmana ng pagpapala. Yun yung advantage ni Esau dahil nauna siyang lumabas. Yun ang lamang niya sa kanyang kapatid na nakababatang si Jacob dahil meron siyang birthright. Alam niyo sa old tradition o sa mga Hudyo, napakahalaga talaga kapag ka ikaw ang panganay. Hello? Napakahalaga kasi ikaw ang may pribilehiyo, may honor na magkaroon ng mas higit na atensyon kaysa sa iba mong mga kapatid. Kumbaga may favor ka na pag panganay ka. Sino mga panganay dito? Pakitaas nga po ang mga kamay. Panganay, yan. Di ba? Lalo na kung ikaw ay lalaki. Talagang panganay, talagang ikaw ang tagapagmana. Di ba? Pangalawang advantage, unang advantage, meron kang honor, meron kang privilege na pansin ka ng magulang mo. Konting pangailangan mo, ka agad, makikita. Pangalawa, advantage, pag wala ang magulang mo, nanay at tatay mo, wala dyan sa inyong tahanan o sa inyong nasasakupan, ikaw ang next in charge. Di ba? Kaya lang sabi nga, Pastor, kaya lang kayo. Panganay ako, Pastor, pero ako i-charge sa utang. Nagbabayad ngayon ng utang ng mga magulang ko. O di kaya naman, panganay ako, pero ako yung breadwinner, Pastor. Kala ko ba naman, mana? Yung pala Kaya mo nga, wala pa akong asawa hanggang ngayon. Yun naman na yung responsibilidad. Hindi yung salapi o kayamanan. Pero nung unang panahon, napakalaki talagang pribilehiyo. No? Pag ikaw ay una na panganay. At higit sa lahat, pangatlong pribilehiyo, kung ang iyong ama ay mamamaalam na, mamamahinga, ang pinakamatandang lalaki ang magmamana ng doble ng mamanahin ng ibang kapatid. Lagi siyang special. At sa mga kingdom pa, kung sino yung panganay, yun ang
magmamana ng kaharian kung ang kanyang magulang, kanyang ama ay hari. Kita nyo? Kaya pinag-aagawan talaga ito. May birthright na tinatawag. Napakalaking advantage. Meron si Esau dahil siya ang may hawak ng birthright na yun. Hello? Kita natin, di ba? But, anong sabi ng Bible? Hindi ito nakita. Hindi ito iningatan. O hindi ito pinahalagahan ni Esau. Yun ang nakakalungkot. Kasi merong kayamanan, merong blessing. Hindi lamang ito material, hindi lamang ito physical, but spiritual. Yung favor ng kanyang mga magulang at plus yung favor ng Panginoon. Hindi niya nakita na dahil siya bilang panganay. Basta na lang binigay ni Esau ng walang kahirap-hirap ang kanyang birthright, ang kanyang karapatan. Napakadali lamang. Kung titingnan natin, nung binasa natin, ganun lang yun, Pasko. Di ba? Isang, sitwasyon, isang pagkakataon lang na wala agad yung birthright. Kung titingnan natin, napakababaw naman. Siguro sasabihin nyo, napakababaw naman. Na nawala yung favor sa kanya, nawala yung blessing sa kanya dahil lang doon. Hindi naman makatarungan yun. Pero hindi natin nakita beyond that event ay makikita na natin yung nilalaman talaga ng puso ni Jacob. Hindi lang ito nagmamatter sa dahil nagutom siya, nangailangan siya, o kailangan niyang kumain, kung hindi nakita natin yung kanyang character. Nakita natin yung pagkatao ni Esau. Bago pa ito mangyari, mayroon ng series of compromising. O magkaroon na siya ng compromising heart sa kaniyang buhay. So, paano yun nangyari? Ano ang sinabi ng Bible? At sometimes, ganyan din ang mga believers, ang mga Kristiyano, na sometimes nako-compromise sa mga bagay at nababaliwala nila yung pagpapala ng Panginoon para sa kanilang buhay. So tingnan natin dito kung ano ang nangyari, mga kapatid. Sa buhay natin bilang Kristiyano, kailangan ito rin ang ating babantayan. May mga bagay sa buhay mo na non-negotiable. May mga desisyon sa buhay mo na bilang mananampalataya sa Panginoon, hindi mo pwedeng ibaba. Non-negotiable. Dahil dito nakasalalay ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Hindi lamang sa buhay mo, kung hindi sa susunod na salinlahi. Nakita niyo yung pagsunod natin sa Panginoon, mga kapatid. Hindi lamang dahil gusto natin na magpalain tayo sa buhay na ito. Kung hindi, sumusunod tayo sa salita ng Diyos dahil gusto nating pagpalain tayo, hindi lang yung buhay natin, kundi yung buhay ng ating mga anak, yung buhay ng ating apo, yung buhay ng ating apo sa tuhod, at mga kaapu-apuhan hanggang sa talampakan, at hinlalaki at hinliliit. Next generation. Kaya, sulit ang katapatan natin sa Panginoon. Dahil ang pagpapala niya ay dadaloy sa mga susunod na henerasyon pa ng ating salinlahi. But, hindi ito nakita ni Esau because he was blinded sa mga bagay-bagay na kanyang ginagawa sa kanyang buhay. So, mayroong tatlong characteristics na titingnan natin dito. O tatlong points na titingnan natin kung bakit na lang, gano'n na lang ibinigay
ni Esau yung kanyang mana, yung kanyang karapatan. At baka mamaya, tingnan din natin, baka ganito rin tayo. Na basta-basta na lang natin gini-give up. Nagko-compromise tayo. At dahil diyan, naibibigay na pala natin yung ating karapatan sa iba. Kung makikita niyo sa verse 29, galing si Esau sa pangangaso, di ba? Galing siya sa gubat, kung saan naman siya laging naglalagi ayon sa Biblia. Nung umuwi siya, nadatnan niya si Jacob na nagluluto. Sabi sa verse 29, balikan natin. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Sarap ito, no? Sinong makakain sa inyong patani? Mula-mula. Beans, di ba? Parang soup. Sarap siguro, unang panahon. No? Para siguro, pork and beans. No? Medyo mamula-mula yun, no? Parang ganun siguro. Ako, paborito ko pork and beans, eh. Kaya pag kumakain, pag nagluluto ng minudo, sabi ko, lagyan mo pork and beans, ha? Kahit hindi naman dapat nilalagyan yun, eh, no? Lagyan mo pork and beans kasi masarap talaga pag ginaluan mo ng ganon, yung mga masakasang pagkain. So nakita niya si Jacob na nagluluto ng sinabawang pulang patani, siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. Ano yung point number 1 natin dito, mga kapatid? Number 1, si Esau ay sobrang naghahabol sa kanyang pansariling ninanais sa buhay. So nakita natin, nandun siya sa wild, nandun siya sa gubat, nangangaso siya. At sabi ng Bible, karamihan ng kanyang araw ng buhay, ginugol niya sa lasang. Tama ba? Ano ba yun? Gubat. Sa naghahabol ng mga gusto niyang makamit sa buhay. Sometimes, mga kapatid, may mga tao din ngayon na sobrang naghahabol ng mga gusto nila at pangarap nila sa buhay na hindi nila namamalaya na nalalayo na sila sa kanilang relasyon sa Panginoon. Hinahabol nila masyado ang trabaho. Hinahabol nila masyado ang promotion. Hinahabol nila masyado ang malaking kita. Na ang nagiging kapalit ay ang kanilang pag-ibig sa Panginoon ay nawawala na. Hinahabol nila masyado ang kanilang negosyo. Kaya hindi na sila makapunta sa church. Hindi na makapagsimba, hindi na maka-attend ng Bible studies. Hindi na nila magampanan ang mga commitment nila sa Panginoon dahil wala na silang panahon kakahabol ng mga bagay na pansarili lamang nilang ninanais. At willing na makompromise ang kanilang faith sa Panginoon. Because they stayed in the world too long. Si Esau, he stayed in the wild too long. Nandun na lang siya. Kaya dumating na sa point ng kanyang buhay na pagod na. Hapong-hapo na, gutom na. Bakit? Sobra siyang matagal sa world. At may mga tao ngayon, may mga Christian ngayon, sobrang tagal sa world na hapong-hapo na. Wala ng oras para sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Hello? Hello? Sobrang habol sa pansariling pananais. You give up the Word of God, you give up church, you give up your devotion sa Panginoon, you give up prayer, you give up worship to God. On what? For what? In pursuit of personal gratification and personal success.
Kung may hinahabol man tayo na success, dapat kasama ang Diyos. Hindi na behind. Hindi na kaya mong kalimutan ng Diyos para lamang i-pursue yung greatness, yung success na gustong-gusto mo. Sabi ng Bible, what shall profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano mapapala mo? Makamit mo lahat, sige. Pero yung sarili mo namang kaluluwa, mapapahamak dahil wala ka ng koneksyon sa Panginoon. Kaya kapatid, huwag kayo masyadong magtagal sa mga worldly duties ninyo o worldly pursuit ninyo sa buhay. Tandaan ninyo, nariyan lang yan. Pero dapat hindi nyo kalilimutan yung inyo talagang pinaglilingkuran. Yung favor ng Panginoon, yung birthright na binigay sa inyo ng Panginoon. Dahil yan ang tunay na pagpapala sa buhay. Pangalawa, verse 32. Sabi niya, gutom na gutom ako, bigyan mo ako ng pagkain. Sabi ni Jacob sa kanya, o sige, bigyan kita pagkain. Pero ibigay mo muna sa akin yung karapatan na ako yung panganay. Ha? Sabi mo sa iyong katabi, gusto mo na ba ng pagkain? Papikin nyo nga yung katabi, baka natutulog na dyan, pakigising naman. Sabi mo, gusto mo ng pagkain? Pakikalabit ng konti, baka may natutulog dyan, check nyo nga yung katabi. Ha, gusto nyo ng pagkain? Mamaya na, alas 12. Kain tayo mamaya sa mga bahay natin. Si Isaw gusto na ng pagkain eh. Sabi ni Jacob, sige, bibigyan kita ng pagkain. Pero bigay mo muna sa akin yung karapatan na panganay. Remember, mga kapatid, nung isinilang sila, sabay silang lumabas. Of course, hindi naman pwedeng iiri ng nanay, dalawa sabay eh. So, isa muna lumabas, pero nakahawak. Si Jacob. Sa mga relay na laro, counted yun eh. Pansin nyo ba? Pagka nanalo ka sa finish line, tas may nakahawak sa'yo, kasama sa panalo yung nakahawak sa'yo. Yung mga ganong-ganong. Kasi makikitang dalawa kayo, nakakabit siya sa'yo eh. Nakahawak siya sa'yo eh. Counted yun. Ikaw na una, pero dahil nakahawak ako sa'yo, counted din ako. Di ba? So, para sa akin, hindi yung claim ni Jacob, may basihan yon. O sige, dahil malabo, ikaw ang kinikilalang panganay, pero wag mong kalimutan, nung lumabas ako, nakaano ko sa'yo, kapit ako sa'yo. Kaya ngayon, tinest niya si Isaw. Ganito na lang. Bibigyan kita pagkain, ako na ang magiging panganay. Oh? Mautak din eh. No? Eh dahil si Isaw ay wala eh. More time siya sa mga worldly things. Abala siya sa mga kinahuhumalingan niyang mga bagay. Hindi niya na-realize na yung kinukuha na pala sa kanya ay yung kanyang kayamanan lahat-lahat. Muulan ba? Umulan, no? So, ano nangyari? Anong sagot ni Isaw? Tingnan niyo, sabi niya sa verse 32, sige, payag ako. Sabi ni Isaw, sabi niya, aanhin ko naman ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Tingnan niyo, walang halaga sa kanya eh. Hindi niya nakita yung importance ng favor, importance ng birthright. Sabi niya, sige, sa'yo na yan. Total, nung pinanganak naman tayo, halos sabay naman tayo, nakakapit ka naman sa sakong ko. Sige, sa'yo na yan, gusto ko lang kumain. No, kasi gutom na ako at baka mamatay na ako, sabi niya. Anin ko naman yung pagiging panganay ko kung mamamatay naman ako sa gutom. So ano yung point number 2 natin? Labis na pananaw sa pangangailangan. Hello? Tingnan nyo, si Isaw nagugutom lang. Pero dahil labis na pangangailangan, gutom siya, na ipagbili niya yung kanyang mana. Dahil lamang sa exaggerated na pangangailangan niya. Galing ka pala sa wild eh. Pagod ka pala, gutom ka pala ba't hindi mo lutuin yung nakuha mo sa pangangaso? O ba't hindi mo kaagad magpahinga kung pagod ka? Sometimes sa buhay natin mga kapatid, tandaan nyo to, may mga desisyon na nagagawa nyo dahil galit lang kayo.
May mga desisyon na mali ang desisyon nyo dahil gutom lang kayo. Hello? Dahil wala lang kayo sa sarili, pagod lamang kayo. Tatandaan natin to mga kapatid, kung may gagawin tayong desisyon sa buhay, siguraduhin natin na nasa tama tayong state ng ating utak. Hindi tayo gutom, hindi tayo pagod, hindi tayo puyat. Hindi tayo desperado. Lalo na kung yung desisyon na yun ay nakasalalay ang kinabukasan natin at kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong padadala sa pagod. Yung iba kasi sa atin, mamamatay na ako. Bakit? Gusto ko na mamatay. Bakit? Kasi wala akong pambayad na kuryente. Gusto mo na mamatay? Gusto ko na mamatay kasi may pangangailangan ganito, wala. Ganito, ganyan, kailangan, wala. Maraming mga tao sa atin, exaggerated masyado. May problema, nakakalimutan na ang Panginoon ay nariyan at walang imposible sa Diyos kung ikaw ay magtitiwala. Yung iba, pag may problema, naglalakad na sa sa tulay. Tingnan yung tulay. Lalim Tandaan ninyo mga kapatid, anumang problema meron kayo, palaging may solusyon ng Diyos. Kumapit lamang kayo sa Kanya. Huwag kayong exage. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang exage. Huwag kang sobra. Hindi ka mamamatay sa gutom. Hello? Hindi ka gugutumin ng Panginoon. Dahil pangako niya, lahat ng kanyang mga anak, lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, the Lord will provide. Sabi nga, sino bang nagpapakain sa mga ibon? Wala nga pakinabang yata sa mundo, pero pinapakain ng Diyos. Sabi ng Word of God, kayo pa kaya? Hindi ka mamamatay sa gutom. Kung ilang taon ka na, 50 ka na, ganyang taon ka na rin pinapakain ng Diyos mula nung isinilang ka. Kaya hindi ka mamamatay sa gutom, kapatid. Tatagan mo lang ang loob. Hindi ka mamamatay sa pagsubok. Sabi ng Word of God, walang pagsubok na ipapapasan sa iyo ang Panginoon na hindi mo kaya. Nalabis sa iyong kapasidad. Kaya kung may pinagdadaanan ka sa buhay mo, wag mo harapin ng exaggerated ka. Kung hindi, sabihin mo, Lord, kaya ko to. Dahil kasama kita. Pero anong ginawa ni Esau? Exage. Gutom lang siya. Sabi niya, mamamatay ako pag di ako nakakain, kaya akin na yan. O sa'yo na ang pagkapanganay ko. When in fact, hindi ka naman mamamatay. Exage. Si Esau. Hello? Gets nyo? Ilang araw ba bago mamatay ang tao nang di kumakain? Matagal pa 1 linggo. Di ba? Matagal pa. Pero dito, nagutom lang siya. Sabi, mamatay na ako, bigyan mo ako, sa'yo na yung pagkapanganay ko. Yun nyo, exage. Kaya sa buhay natin, huwag tayong labis, OA. Alalahanin mo, nariyan ang Panginoon. Your situation is not beyond the realm of God. To serve and to be able to provide for you. Walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Pangatlo, bakit niya yun naisuko ng ganun-ganun na lang? Because, sabi niya, point number 3 natin, minamaliit niya ang karapatang magmana ng pagpapala. Huwag mong maliitin yung birthright mo. Si Esau, minaliit niya. Sabi niya pa dito sa verse, sabi niya, payag na ako, sabi ni Esau. Sabi niya, aanhin ko pa ang pagiging panganay. Sabi niya, minamaliit niya Aanin ko nga, panganay nga ako, gutom naman ako. So, huwag na lang. Mababa ang tingin niya sa karapatan na magmana ng pagpapala. Kapatid, huwag mong babaan, no? Huwag mong maliitin ang favor na nasa iyo. Hello? Makinig kayo mga kapatid, huwag mong maliitin ang power, ang favor ng Panginoon na nasa iyo. Simula nang naglingkod ka na sa Panginoon, mayroong favor si Lord sa iyo. Huwag mong babaliwalain yon. Hindi yung pag may pangangailangan ka, pupunta ka kagad sa 5-6. Pupunta ka kagad sa utangan mo.
Dahil yun na lang, desperado ka na talaga. Alam nyo, hindi ka aasenso niyan. Pinapayaman mo lang sila. O yung mga loan, o kung ano man. Kung hindi magtiwala tayo sa Panginoon, God will make a way. Huwag tayo pumasok sa mga delikado, sa mga illegal na gawain dahil lamang sa need na kailangan natin ma-provide, kailangan mag-support, kailangan ma-sustain ang pangangailangan, papasukin na yung mga ganyang trabaho, mga illegal, mga pangloloko, pang-i-scam, pandaraya, korupsyon. Papasok na naman. Kaya hindi makamove on yung sambayan ng Pilipino eh. Habang tumatagal, no? Grabe, no? Ano kayang gagawin nila doon sa mga salapi na yun, no? Sang kwarto, bundle-bundle, di ba? Grabe. Kaya, yun na nga eh. Gagawa lang para lang magampanan yung pansariling pagnanais. Kahit ikompormiso na ang kanilang buhay, pagkatao, para sa gusto nila. Sana wag umabot sa punto na pati ang mga mananampalataya kaya nang ialok ang nag-iisang meron sila para lang makamtan kung ano yung pangarap nila sa buhay. Huwag mo ipagpalit yung birthright mo, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, nakalimutan ni Esau na pwede naman siya magluto. Di niya na mahintay. Gusto niya nang kumain. Minamaliit niya na lang. Binabaliwala niya yung pagpapala ng Diyos sa buhay niya. Kaya, nangyari na nga, sumumpa siya, ibinigay niya ang kanyang pagkapanganay. At tapos na yung usapan nila. Kala mo, ganun-ganun lang yun. Walang permahan pero sumumpa siya. Narinig ng Panginoon yung kanyang sumpa. Sinumpa. No? Kaya mga kapatid, ingat tayo sa bawat salita na ating sasabihin. Pangako. Minsan may mga tao nagagalit pa sa Diyos. Eh. Sige Lord, kung ayaw mo, sige, bahala ka, bigay mo na sa kanila yan. Diba? Yung favor na dapat sa'yo, minsan sinasabi mo lang, ayaw ko na yan, sige na, bigay mo na. Dapat careful tayo sa ganyan. May nangyari lang na aberya, sumusuko ka na, ayaw mo na, kikwit ka na, binibigay mo na sa iba. Naririnig ng Panginoon yan. Sige Lord, patayin mo na ako. Diba? Yung mga sinasabi natin, yung dinidil natin sa Kanya. Narinig ng Panginoon, so nawala. Inilipat na kay Jacob fully, kay Jacob, yung birthright. So lumipas ang panahon, wala lang yun hanggang sa dumating na ang kanilang ama ay magbibigay na kung sinong pagmamanahan niya. At nangyari nga kay Jacob na ibigay, hindi kay Esau. Kaya sabi ni Esau, nung nalaman niya, hindi lang pala lokohan yung sa amin ni Jacob. Totoo pala yun. Ano sabi niya sa Genesis 27:37? Talon tayo. 34. Simula tayo sa 34. Genesis 27:34. Sabi diyan, humagulgul ng iyak si Esau. Nang marinig na ito at nagmakaawa siya, basbasan din po ninyo ako, Ama. Tingnan nyo. Nung pinawalang sa niya na yung birthright niya, doon niya lang na-realize na ang laki pala nung binigay niya, binaliwala niya. Pero ano nangyari mga kapatid? Huli na ang lahat. Wala na naipasa na. Ganun pala yun. Sabi ng Bible, pag naipasa na yung birthright, yung pagpapala ng mana, hindi na muli pang kayang bawiin. Kasi katulad ka na sabi ko, hindi lamang material, hindi lamang physical, kung hindi may spiritual na kasama, na mana. At yun ang pinakamahalaga, yung spiritual na mana. Kasi hindi yun hihiwalay sa iyo at sasalinlahin nyo hanggat matapos ang buhay na ito, ang kasaysayan ng daigdig na ito. Grabe yung blessing ng Panginoon.
Kaya sabi ni Esau, grabe na-realize niya. Alam ko, nagmamakaawa siya, basbasan niyo pa ako, Ama. Pinilit niya yung kanyang ama. Pinilit niya yung kanyang ama. Sige na po, kahit katitig na lang. Sabi niya, kahit may libag-libag na lang. Nakita niyo yung parang sa lupa ng bigas. Pag natakal na lahat ng bigas, yung natitira na lang na konti. Sabi ni Esau, yun na lang akin. Sige na, i-bless mo pa rin ako. Humahagulgul siya, nagmamakaawa. Pinilit niya ang kanyang ama. At anong sabi sa Genesis 37, verse 40? Sabi niya, wala na ba kayong nalalabing basbas para sa akin? Tingnan niyo, sinimot ni Jacob yung blessing. Sabi niya, wala na bang natitira? Sabi ng 37 ng kanyang ama, wala na akong magagawa. Anak, sagot ni Isaac, yung tatay nila. Siya'y Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganahan sa pagkain at inumin. Kaya wala nang nalalabi para sa iyo. Imaginein mo, napakasakit marinig no kung ikaw yun. Imaginein mo kung ikaw yung si Esau. Maririnig mo to sa tatay mo na ikaw dapat, sa'yo dapat ang lahat. Tapos ngayon, wala nang natira kahit konti para sa'yo. Hello? Ninanamnam ba natin yung habang binabasa natin? Imaginein mo yung parang drama, di ba? Parang, sa'yo sana yun eh. Bakit mo naman inano? Hindi pinahalagahan. Ikaw sana yung hari. Ikaw sana yung pagpapalain. Sa'yo sana yung promotion. Sa'yo sana yung company. Sa'yo sana yung negosyo. Sa'yo sana yung pagpapala. Sa'yo sana yung blessing ng Panginoon. Bakit hindi mo naman iningatan? At maraming mga tao ngayon, sa kanila sana yun, pero dahil sa pangangailangan na hindi nila makontrol ang kanilang sarili, nawala yung empire. Diba? Naalala natin yung CEO, yung nag-viral nung concert ba yun? Alam niyo ba yun? Na may CEO ng isang company nakitang nangangaliwa dahil nabidyohan dun sa concert ng Coldplay ba yun? Yung banda. Naging viral sa social media. Ano nangyari? Inalis siya sa kanyang pagiging CEO ng company. Nawala ang lahat sa kanya dahil lamang sa isang desisyon. Nag-compromise siya. Na hindi niya mapigilan ang pangangailangan ng kanyang sarili. Nawala ang lahat sa kanya. Hello? Kaya sabi ni Jacob, Ama, kahit konti. Ha? Ngunit patuloy na nagmamakaawa. Verse 38, si Esau, talaga bang iisa lang ang iyong basbas? Ama, basbasan niyo rin po ako. At kinulit niya yung tatay niya. Sabi nga ng tatay niya, wala na nga. Tuloy, anong sinabi? Verse 39, sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan. Pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan. Grabe. Verse 40, tabak mo ang iyong ikabubuhay. Kapatid mo'y iyong paglilingkuran. Upang kaaway o kalayaay iyong makakamtan, kailangang ikaw ay maghimagsik. Saklap, pinipilit niya ang lumabas tuloy sa papa niya, imbis na blessing prophecy, na yung mangyayari sa iyo at sa salinlahi mo, ganito. Kaya nagtataka kayo bakit yung awayan sa Middle East, sa Israel ngayon, nakita nyo yung nag-speech yung Prime Minister ng Israel, nag-alisan yung mga tao. Dahil sa issue ng Palestine, dahil sa issue sa Gaza. Ito yung storya na yun, mga kapatid. Hello? Nakita nyo yung life. Nakita nyo yung reality ng Word of God. Nagmamanifest sa realidad ng buhay natin ngayon. Bakit yung Israel? Bakit yung Palestine? Bakit ang gulo-gulo? Walang peace. Silang dalawa to eh. Si Jacob, Israel. Si Esau, naging Edom. Ngayon, naging mga Palestinian. At nakita niyo mula noon hanggang ngayon, wala nang nangyari kung hindi nagpapatayan at nag-aagawan. Kiniklaim pa rin ni Esau yung blessing na kay Jacob, na kay Israel.
Kaya sa Middle East, hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng daigdig, hindi magkakaroon ng katahimikan yan. Sabi ng Biblia. Nakita nyo yung truth sa Bible, tapos sasabihin nyo yung Biblia, myth lang, kalokohan lang. Yung Bible, katang-isip lang, hindi totoo. Ito na ngayon nagpo-prove eh. Yung prophecy ng kanilang ama, na maglalaban sila, magpapatay, maghihimagsik. Ang nakakalungkot lang, Isaw, ikaw sana si Israel. Pero dahil binaliwala mo ang iyong birthright, napunta sa iyong kapatid. Nakakalungkot, mga kapatid. Nakakalungkot. Ikaw sana ang maunlad na bansa. Ikaw sana ang makapangyarihan. Ikaw sana ang mayaman. Ikaw sana ang kinikilala, ginagalang. Pero ngayon, mismo wala kang state, wala kang bayan, may gustong tumanggap sa iyo. Lahat ng mga Arab nations ayaw din sa iyo, samantalang dapat kapatid ka nila bilang mga sa relihiyong Islam, di po ba? Pero bakit pati ikaw sinusuka ng iyong mga kasama sana sa kapatiran? Because walang natirang pagpapala kahit konti dahil ibinigay niya. Hindi niya pinamahalagahan ang mana ng Panginoon para sa kanya. Kaya sabi ng Hebrews 12, verse 16 to 17, pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na spiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na uukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin ang favor ng Panginoon. May birthright ka because of Jesus Christ. May favor ka because of Jesus Christ. Sabi ng Bible, si Jesus ang pinakapanganay sa lahat. Lahat ng mga tao nagtitiwala kay Jesus ay mayroon ding pamana ng pagpapala galing sa Ama, galing sa Diyos. Huwag mong pabayaan na maagaw ng iba, kapatid. Panghawakan mo, manindigan ka sa kung ano ang tama. Manindigan ka sa kung ano ang katotohanan. Kahit pa paikot-ikutin ng iba, loko-lokohin, paikot-ikutin ang kamalian, alam mo kung ano ang totoo at yun ang tindigan mo. Huwag mong payaan na makompromise ang iyong faith sa Panginoon dahil lamang sa urgency, sa pangangailangan mo na pangsamantala at pangkatawan lamang, material na bagay. Fleshly desires lamang. Alalahanin mo yung pamana ng Panginoon, yung karapatan ng pamana ng pagpapala ng Diyos. Huwag na huwag mong bibitawan. Huwag na huwag mong iiwan. Tandaan mo lagi yung nangyari kay Esau. Sayang ang lahat dahil hindi niya pinahalagahan. Kaya huwag nating baliwalain ang karapatang magmana ng pagpapala. Sabi mo yung sa iyong katabi, huwag mong baliwalain. Ang karapatang magmana ng pagpapala, huwag mong baliwalain lang. Hindi ka na born again lang, easy lang. Ayoko na, gusto ko, ayoko na mag-church. Hindi. Huwag mong baliwalain, panghawakan mo. Kasi nakikita ng Diyos. Pag binabaliwala mo, baka tanggalin ka niya. Baka mawalang talaga sa iyo ang blessing ng Panginoon. Kaya nga, kay Esau, ikaw sana yun. Sa'yo sana yun. Pero nagsilbing babala ang storya na ito, na tayo ngayon na umaasa sa Panginoon, umaasa na nanampalataya kay Kristo, may pagpapala galing sa Diyos. At kung panghahawakan natin yon, ma-enjoy natin. Hindi lang tayo, pati yung next generation.
pagpapalain ng Panginoon hanggang matapos ang daigdig na ito. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Lord, hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat sa favor mo, O God. Hallelujah. Lord, patawad, Panginoon. Patawad, minsan hindi namin nakikita, Lord, yung bigat, yung kahalagahan. Minsan binabaliwala lamang namin, Panginoon. But sometimes, pati yung kaligtasan na meron kami, binabaliwala namin. Lord, tulungan mo ang bawat isa na maging inspirasyon ito, O God, sa amin. Na pag may ninanais ka, katulad ng ginawa ni Jacob, ay gawin mo ang lahat ng paraan upang makamtan mo ang pagpapala ng Diyos. At maging babala din ito, Lord, sa nangyari sa kanyang kapatid si Esau, na kung mamumuhay ka ayon sa iyong laman, babaliwalain mo ang mga pagpapala, ang pabor ng Panginoon, ang karapatan ay binigay ng Panginoon sa iyo upang magmana ng pagpapala. Kung hindi ito papahalagahan, ito'y babawiin at mawawala at ibibigay sa iba. Lord, sana maalala namin na huwag naming ibigay kung anong karapatang magmana ng pagpapala mo na ibinigay mo sa amin, Lord. Panghawakan namin to sa aming puso, isip, pati ng aming kaluluwa ko, O Lord. Na hindi kami mag-compromise sa world. Lord, yung world, iaalok kami, O God, ng mga bagay na pwede naming bitawan, pwede naming isang tabi, o baliwalain ang pananampalataya sa iyo. Lord, maalala namin ang storya na ito, ang kwento na ito. Na hindi namin, Panginoon, babaliwalain ang kabutihan mo sa aming buhay, O God. Lord, buhay ka. Makapangyarihan ka at ikaw ay just God. Ikaw ay makatarungan. At binigyan mo ang bawat isa ng free will na kami ay mamili. At sana yung free will na yun, Lord, hindi namin gamitin upang kami, Panginoon, ay mapahamak. Kung hindi yung free will na yun, gamitin namin, Lord, upang kami ay maging matatag. Upang kami ay manalo sa takbuhin ng buhay. Upang kami, Panginoon, ay manatiling makatayo sa kahit anong bagyo at unos na dumaan sa aming buhay, Lord. Ingatan mo ang aking mga kapatid, i-bless mo sila, gabayan mo sila, Panginoon. Sa kanilang buhay, sa kanilang desisyon, Panginoon, pangunahan mo sila. I declare blessing, Lord. Na yung pagpapala, Panginoon, ay hindi lamang pang sarili, kundi yung pagpapala para sa mga kaapu-apuhan, sa next generation, Lord, ng mga born-again Christians, na pagpapalain mo at papatatagin mo. Na hanggang sa iyong muling pagpapalik, O God, mananatili ang iyong mga anak na tapat na naglilingkod sa iyo. Naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Lord, salamat. Sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.